nito. Namarkaan mo lang, tapos ilagay mo dito. Pwede na yung ito naman po doon, or yung design of finishes. Finish po mga boss, yung 60x60 nagre-range lang sa 200 pesos. 60x120 na napa-pricey. Yung price nun halos nasa 200. Good morning. Ayan mga boss, Monday po tayo ngayon. So biyahe natin ngayon, pupunta po tayo ng Lubao project. Maasikaso po yung mga dapat bilhin kong mga materials na kailangan nila doon. Yung pong masonry works halos patapos na. So kailangan na natin i-prepare yung pong next step natin mga boss, tiles installation na po tayo. Okay na rin yung yung ceiling framing. So pwede na mag-install ng tiles. Ayan, dito pa tayo sa farm. Ito bagong tanim ko po itong ang tawag dito, yung kulay dilaw na halaman. Ayan, 3. Yun, luma na yun. Tagal na po yun, kaya lang na siya. Parang na mahina yung paglaki niya. Ito po kasing aratilis. Balak kong tanggalin to pagka lumaki na. Tulad itong talisay na to. Ayan, talisay ito. Kaya medyo lumaki-laki na to. Unti-unti ko nang tatabasin itong aratilis. Maganda po siya, malilim. Ang disadvantage lang po rito, makalat. Makalat siya. Kailangan hapon o umaga. Lagi kang nagwawalis. Ayan, ito. Maganda po ito pagka lumaki. Nagiging shade dito. Tapos maganda yung kulay ng kanyang dahon, yellow. Dito. So tara, biyahe tayo papuntang Lubao. Tapos ito nilipat ko na. Bumili ako ng malaking paso. Shoutout kay Ate Marites Cruz sa Capser ng Cruz. Siya po yung may regalo nito sa akin. Ito, tsaka yun nabansot yun. Mahina lumaki, halos magkasingdad lang po yung dalawa na yun. Medyo po ito pricey ito pagka yung malaki na. Tara. Ayan yung ating bahay ni Lolo Boy. Ang dami niyang plug. Regalo ni Kuya Job. Yan, shout out. Mga plug, American plug. Hindi ko alam yung isa na yun. Tapos yung yung isa yata yun, parang Britain. Ayan, nandito po tayo sa Wilcon po ito, Lubao. So mas malapit dito ang project. Titingin po na ang tiles. Marami na po akong sinend sa owner na option. So meron silang sinend sa akin na picture. So titingin ako ng kahawig nun or kamuka nung sinend po nilang picture na tiles na gusto nila. So let's go. Welcome Lubao. Ayan, malapit na po tayo. Pagkatapos natin dito, diretso na tayo ng Lubao project. Okay, yan mga boss, nakapag-send na po tayo ng mga sample na pwede dun po sa balak nila owner. Hintayin na lang natin yung final nila. Tapos pagka meron na silang napili, ordering ko na. So let's go. Punta na tayo sa Lubao project. Ayan na, nandito na tayo. Nandito na po tayo sa Lubao project. Monday tayo ngayon. Di ko lang po alam kung ilan yung mga absent. Pagka Monday talagang hindi po maiwasan yung mga mga LBM, lasing bago matulog. So ayan, break time, alas 10.
Ayan na, narito na po tayo. Meron tayong masamang balita. Ayan mga boss, yung pong ating mga alagang bibi rito. 11 pieces po yun. Last time na nagpunta ako rito, 3 yung nalagas. Ngayon, ilan na lang ta? Isa na lang. 11 pieces, isa na lang po natin. Nakakapanghinayang. Kung kailan malaki na, doon pa ano, doon pa na peste po. Nasaan na isa? Dada lang. Ano pa? 50-50 pa yung isa. Nasaan na ta? Wala na yata. Nandiyan lang po yung isa na lang. Ayan, yung ano nyo, tatay niya sa nanay niya. Kung kailan malaki na sila, doon po sila na, ano, na peste. Ano talaga sa mga ano po boss, sa mga bibi pagka ganitong tag-init tapos biglang magtatag-ulan, parang merong nakakain yung mga bibi or sa panahon na ano na nakakaano sa kanila, nakakahina ng katawan nila. Yun, patay ang 10 ang patay. Sayang po yung mga alaga namin. Ayan, project update tayo. Ayan na po siya. Halos sa makapagmasilya na sila dito sa may likod. Ayun o. Silipin natin sa harapan. Ayan, ito na po siya sa harapan. Nag-a-apply na sila ng waterproofing. And then pagkatapos niyan, tulad na sabi ko sa previous vlog natin, pagkatapos ng waterproofing, so na po yan, tawag dito, skim coat. Elastomeric paint ang gagamitin po natin sa exterior. Siyempre ang mga recommended na brand, Davis. Ayan, Davis paint ang gagamitin po natin dyan. Kahit sa interior, ang ginamit po natin sa interior, pagkatapos niyang mamasilya, ipa-primer po natin siya ng pondo. Ayan, pondo ng Davis. Ito yung 2-car garage. Ano rin yung porch. Puti na ang buong bahay. Pagka dumating yung tiles, papapisa ko sa taas maglatag. Pagka po may napili na si owner. Tapos yung spandrel, ano ko na rin po ngayon, estimate na natin para ready na rin. Yan, canopy. Silipin natin dito sa kabilang gilid. Sa kabila, halos sa mamasilya na po yun. Namasilya na. Ito na lang yung walang bubong. Dala ko na rin yung insulation na gagamitin dito. Tsaka yung yero nandito na. So last week kasi hindi pumasok yung ating nagbubong dito, kaya hindi pa natapos. Yun o, wait na. Parang kailan lang. Diba? Ang ganda. Linis. Tapos dito meron pa pong extension dito ng dirty kitchen. Dirty kitchen. Yan, Monday po tayo ngayon. Meron po tayong meron pong sponsor na ulam, sila Ate Ellie tsaka si Kuya Ed. Ayan, siyempre maraming salamat kay Kuya John. Siya po yung aming tagaluto, or siya yung nagluluto ng ulam ng mga tropa rito. Meron pa nang nagbabalik dito. Ayan si Mangsani oh. Mangsani, ayos ka na? Ano nangyari sa'yo? Tetano?
Tumalab pa yung tetano. Tumalab pa no. Lagi ka na umiinom ng anti-tetano. Tetano pa. Ano pa yung dugo ko? Maganda-ganda. Kaso yung infection. Infection. Infection sa dugo. Ba? Ay, di. Sa ihi. Sa ihi? Para UTI. UTI. Sa likod yun. Pagka sumasakit yung likod mo, kulang ka sa tubig. Puro kasi gin iniinom mo eh. Puro gin iniinom. Ha? Ayaw pakain ng Lucky Me. Gusto nila payless. Noodles. Dapat payless daw, wag Lucky Me. Ayan, ano sa isang linggo hindi nakapasok si Mang Sani. Kunin po namin yung ulam. Ayan, mamaya update tayo sa taas. Hinihintay ko pa rin yung reply ni owner sa mga tiles po para po ma-order ko na ngayon. Pagka nag-reply na sila, meron na silang napili or meron na silang final, ordering ko na rin po ngayon. Kailangan nating i-prepare yun. Tara. Ayan, nandito na tayo mga boss. Dito po sa old house nila Ate Ellie. Ito po yung bahay ni Kuya Jun. Yung kanilang bunsong kapatid. Hoy, good morning. Owa. Bangos na parang bistek na kaya dyan. Lutong kalamansi. Sarap niya. So tara. Hoy, muna na kayo po. Sige. Sasama kayo na ako pa muna. Okay, murano pa naman. Ako na may sumasabog ang dalan eh. May kasi ba nakatapos? Ayan na, meron po tayong bagong tools. Ayan na. In-order ko po siya sa online para makabilis yung pag-sealing framing. Ayan, tingnan natin kung sulit ba yung bili ko dito. Nabili ko po siya ng nasa 2,500 yata ito. Ang tools na po na to, para din siyang pamputol ng bakal naman yun. Ito naman po, design siya pamputol ng metal paring. Ayan, metal paring. So, kailangan siyang lagyan ng pinaka stand katulad dito. Katulad ng bar cutter namin. I-mount siya sa tabla na malapad para mas matatag siya. So, subukan natin nang wala pa siyang tabla. Pwede naman siyang pangkat kung maganda siya. Pwede rin dito tulad nito. Tubular yan. Pwede siyang lagay dyan. Ayan po siya. Metal paring cutter. So mga nagsisiling dyan, gusto nyo mapabilis, ayan, subukan natin. So metal paring. Yes, sa gunting. Malinis po yung cut. Yes. Yan, malaking tulong po ito sa amin. Actually halos patapos na rin po yung framing namin.
Pero magagamit pa naman to sa ibang project. Sa taas hindi pa masyadong ano. Meron pa silang piniframing doon. So magagamit dito. Meron ninyo pagka gunting ang ginamit mo, siguro medyo mahihirapan ka tapos matagal. Hindi katulad nito. Pagka namarkaan mo lang tapos nilagay mo dito and then press. Instant putol na. Okay. Ayos. Pinipinis na rin po itong hagdanan. Ayan na. Kapag nandito na tayo, i-install na lang yung wood planks and then railing. Ang bala po nila owner dito, tempered glass. Tapos yung kanyang frame, ano na lang po, tubular, ganito. Hindi na po siya stainless. Ito na, sa loob naman to. So parang kulay black yata yung gusto nila, black. And then tempered glass. Ayan, alas ito na lang yung piniframing nila. So magagamit po nila yun. Lalo na sa mga maliliit tulad sa mga cove. So mapapabilis po yung pagkat nila ng gadon. Pagputol ng metal paring. Mamaya testingin natin yung yung gunting tsaka yan kung alin yung mabilis. Testingin natin sa mga tropa. Ayan. So, talis po ito CR to. Kaya hindi po binasilya yan. And then dito, yun na. Okay na yung mga canopy. Tapos meron po mga junction box yan. Kung saan meron po tayong mga ilaw dyan sa mga canopy. 40 cm ang lakad po niyan. 40 or 16 inches. Nandito si Utol, nag-ano siya. Nag-alagay na po siya ng wiring. Wiring na to. Yung PVC panel naman, madali naman pong ilagay yun. Kahit mahuli na yung PVC panel. Tapos dito meron pa tayong bubong. Ayan, pinapa-extend po ng bubong to ni owner. Sa plano po kasi wala ng bubong tong balcony na to. So pinapa-additional na roofing dito sa balcony. Alternate muna para makapanig sila, tapos tomorrow pwede na yung ito naman. So tayo na tong isa. Adobong bangos. Magkuwang kayo, sabo. So yan na mga boss, application ng waterproofing dito sa harapan. Pagkatapos nila sa likod, pakita na baba natin nila skim coat. Ito na po yung mga nice skim coat dito sa bandang right side kung nandito ka sa harapan. Ayan. Skim coat pa lang po yan. Ayan ito. Ayan, kulay gray na. Makapansin nyo, gray na. May waterproofing na po yan. So yun, meron ng napili si owner na tiles. So lakad na tayo para ma-order yung tiles. Sa ibaba, ang balak po nila mas bigger size. Kung may 60 by 120 doon sa napili nila, so 60 by 120. If wala, 60 by 60. Tapos sa taas,
20 by 1 meter ang gusto nilang tile sa taas. Yung wala na lang yung balcony, and then yung lanay, may lanay po rito. Medyo sumama yung ating pagkaramdam sa sa panahon. And mainit, tapos biglang uulan, tapos nasasakyan tayo, pawis, tapos aircon. Ayan, mukhang naman ako, tinamaan na naman ako ng ubo. Lagi po akong tinatabaan ng ubo ng panahon. Medyo sumama yung aking pakaramdam kanina lang. Para naman akong tarangkasuhin. Sana hindi tumuloy. Pag uwi ko mamaya, inom na ako ng gamot. Ayan, nakakapanghinayang. Isa na lang yung natira sa bibe sa mga anak po nito. Mukhang critical pa yung isa. Ang dami, 11 pieces, biruin nyo. Expect ko na lalaki na po lahat yun dahil nga ano na sila, maganda na yung size nila. Nasa na kaya yung isa? Parang mahina na rin yung isa eh. Nasa na? Maganda rin yata. 11 pieces, isa na lang natira. Oh, wala pa yung isa, parang namatay na rin yata. Wala na isa. Sayang yung ating mga alagang bibi. Parang kailan ko lang sila nakikita rito na naglalaro ngayon. Wala na rin yata yung isa. Yan, dalawa na lang sila. So yung mga boss, lakad na po tayo. Iwan na natin sila para ma-order ko na yung yung patay na nga. Ay na, wala na natira. Yun, sa ilalim. Push up. Wala na. Lang natira. Ayan, nandito na po tayo sa Wilcon. Meron na po silang napili, si owner. Bali yung napili nila sa ibaba, 60 by 120 sa ground floor. Ayan, tapos sa second floor sa kabila po yun, sa binibilang ko. Ito po yung ilalagay namin sa first floor, 60 by 120. Ang price niya is 2,200. Isang box, bale isang box, 2 peraso lang po yun. So ibig sabihin ng isang peraso nito, ang price niya is 1,100 or 11. Ang kailangan ko po doon is at least 200 pieces. 200 pieces times multiply natin sa 1,100. So nasa 220,000 po. Kung mapansin nyo sa sa plano namin, or kung napanood nyo yung previous vlog ko pala, yung naka-indicate po doon or yung design of finishes sa floor is 60 by 60, which is nag-change order si owner po doon. Change order, ibig sabihin meron siyang additional dahil yung pong 60 by 60, yung standard finish po mga boss, yung 60 by 60 nagre-range lang sa 200 pesos pataas yung ganong finish, yung ganito. Ayan, yung pagka-standard ganito lang po yung tiles doon. Ayan, tulad dito yung mga ganyan. So nasa 920 isang box, 4 po laman ito. So halos nasa 200 plus isang piraso. So nasa 200 plus, ibig sabihin sabi na natin 500. So may additional po sila doon, halos kalahati
mahigit kalahati yung a-add nila sa tiles, sa floor finishes dahil nag-change order po sila. Hindi na po pwedeng yun yung nasa plano, yung 60 by 60, tapos papalitan nila ng 60 by 120 na napa-pricey. Ayan, tulad nito, pricey to. So, syempre, kawawa naman si contractor pagka ganun nangyari. Kailangan po nating pag-usapan muna yun. Ayan. Tapos yung pang CR, yung tiles sa mga CR pa yung inaano namin. Nag-ano pa kami ni Kuya Ed, na owner, tsaka ni Ate Ellie. Nag-uusap pa kami sa tiles sa CR. Nihintay ko pa yung kanilang approval sa CR. Sa second floor meron na po kami doon. 20 by 1 meter. Ayan, so standard finish po, inuulit ko. Yung price nun, halos nasa 200 and up lang yung tiles na 60 by 60. Okay, mga boss, na-order ko na po yung yung tiles sa ground floor. Bale, 4 days ang working days daw nun. Ordering po kasi yun. Hintayin natin, ano ba tayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, mga Huwebes or Martes, Miyerkules, Huwebes, Huwebes or Biyernes, mga ganun po siguro. Delivery yun. Yun namang isa, yung 620 by 1 meter naman. Tingin tayo. So yan na mga boss, dito ko naman in-order yung yung 20 by 1 meter dito. Ayan. Ayun yung mga sample nila, ang dami doon. Ayan. Kulay gray po ang napili ni owner dito, tulad ng project namin sa nun, sa Rosales. Ayan, shoutout kay Kuya tsaka kay Ate from Rosales, yung pong previous project natin na natapos doon sa Rosales. Napakaganda rin ng bahay na ginawa natin doon sa Rosales, Pangasinan. Ayan, kay Ate Malin tsaka kay Kuya Ricky. Ayan, shoutout po ate, kuya. Ayan. So ayan mga boss, okay na po. Uwi na tayo nito para makapagpahinga na ako, uminom ng gamot. Ayan, medyo ano po yung aking likod, parang pagka pinawisan is sinusumpong ako ng ubo. Kailangan kong pahinga muna at uminom ng gamot. So let's go, pahinga muna tayo.